Okay, a pleasant good morning to everyone. Magandang umaga sa ating lahat. Maaari bang kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, God bless you. Alright, that is nice. O wag natin kalimutang batiin ang ating dalawang birthday celebrators. Ang isa ay nandun sa pinakadulo, si Ate Gina Lapitan. Happy birthday, Ate. Don't worry, we will not be asking for your age. That's a taboo. At si Sister Fe, wala pa si Sister Fe Palomar. Nasa Ilocos. So if you are watching, Ate Fe, ayun pala. So happy birthday to you. So these two beautiful ladies are celebrating their birthdays today. And then on Thursday, si Ate Rosel Valencia, happy advance birthday to you. So wag natin kalimutan, mga kapatid. Okay, so later at 1:15 p.m., we are also having our prayer meeting at magkakaroon din tayo ng afternoon gospel service hour at 2:30 p.m. So this morning, the preacher will be Brother JM, and then later, sa hapon ay si Pastor Joel. And one more thing, tayo ay makakarinig ng isang testimony mula kay Cora Palacio. Okay, tayo ay magsiupo na, no? So we begin. Yeah, one more thing, magandang umaga pala sa aming mga FB live streaming viewers. So we are very much happy if you're here. So I hope that you will be blessed when you hear about the preaching of the Word of God. So ladies and gentlemen, let us begin. Magsimula ako sa isang scenario, it could be that this happened to you this morning. Maaaring ito ang nangyari sa iyo kaninang umaga. Gumising ka, nagtimpla ka ng iyong kape, nagluto ka, kumain ka, naligo ka, you put on your appealing clothes right now, and then you commuted here, or maybe you drove your car, or maybe sumabay ka sa iyong magulang, and now you're here. It's a Sunday. Is that what happened to you? Yes. That's what happened. I am confident that that's what happened to you. Next Sunday, 7 days from now, here's what will happen to you. You will wake up, you will fix your coffee, or your Milo, or whatever it is, you will cook your meal, you are going to eat breakfast, you're going to take a bath, you're going to put on your clothes, you're going to come here. That's next Sunday. And then 2 Sundays from now, you will be waking up, you will be eating your breakfast, drinking your coffee, your Milo, you're going to take a bath, put on your clothes, you will come here, and you will be here. That's what's going to happen. Ano napansin niyo mga kapatid, mga kaibigan? There is a certain repetition, there is a certain habit, a certain routine. And most of the time, when something is a routine, we view it as mundane. We view it as ordinary, we view it as common. Para bagang yung katagana, let's get this over with. Mga kapatid, mga kaibigan, question, is that the proper attitude? Given that we have been doing this for the longest time every Sunday, a routine, but is that the proper attitude? Let's get this over with. Matapos na sana tong araw na to. Remember, today is a Sunday. We're about to worship, render worship to God. Again, is that the proper worship, proper attitude? So let's learn from the Israelites. Imbitahan ko kayo to open your Bibles to Exodus chapter 20, and we will be reading from verses 18 to 21. Ano ba dapat ang tamang attitude, tamang disposisyon when we are about to render worship to God? So I will be reading, so again, Exodus chapter 20, verses 18 to 21. So I will be reading in English. Now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, and the people were afraid and trembled, and they stood far off and said to Moses,
You speak to us, and we will listen. But do not let God speak to us, lest we die. Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin. The people stood far off, while Moses drew near to the thick darkness where God was. Ano ang scenario dito? The Israelites are at the slopes of the Mount Sinai, and God was physically there. What are we doing, ladies and gentlemen, my friends? Sabi nga ni Jesus mismo, no, sa Matthew, where 2 or 3 people gather in my name, I will be there. He will be there. And isn't that what we're doing this morning? At sino ba tong Jesucristo na to? Sabi sa Hebrews, He is the exact imprint of the nature of God. So basically, ano ang attitude ng mga Israelita dito? Sabi dito, they trembled in fear. They were in reverence and they were in awe, as against to what we could probably feeling right now. Let's get this over with. How can we check if we have reverence and awe this morning, mga kaibigan? How can we check? Ano ang sabi dito sa teksto na binasa natin? Nung nakita ng mga Israelita, nung nalaman ng mga Israelita na ang Panginoong Diyos ay nandoon sa Sinai, they said, you speak to us and we will listen. Now, how will you check if you have reverence and awe, mga kapatid, mga kaibigan? Are you distracted this morning? You're thinking about your earthly affairs, you're thinking about your life, your schooling, your work, your relationships. If you are distracted this morning, it could be that you are not displaying reverence and awe. Yung mga Israelito, they feel the presence of God, and they said, we will listen. They are overly focused on God. And I do hope, mga kapatid, this is what we display this morning. This reverence and awe. Why? Kasi kapag may focus tayo, may reverence and awe tayo, everything that we're gonna do this morning, all the preaching that we are going to hear, and all the singing of praises, we will be able to glorify God. And isn't that the chief end of man? To give glory and enjoy Him forever. So let us pray. Oh God, we admit that we are a highly distracted creatures. We think about earthly matters. We think about our secular affairs. Panginoon, please implant in us whatever it is that you implanted to the Israelites, that fear, that trembling, that reverence and awe, so that everything that we will do this morning and today until later this afternoon will be utterances, pronouncements of giving glory to you, recognizing that you are wonderful, recognizing that you're magnificent, recognizing that you are holy, recognizing that you're worthy of worship. Because all these things, all these utterances, oh God, give glory to you. Oh God, we are soliciting for your grace that you implant in us this reverence and awe. We are also asking that you bless our pastor this morning, you bless the preacher this morning, you bless our friends, our attendees this morning, and you bless the people who are streaming with us this morning, that they may recognize that you are worthy of worship, and that they render proper worship to you this morning, and that they eventually commit their lives to your Son, Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Now, one of the reasons that we are not displaying reverence and awe is that we don't recognize how holy God is. And that is actually the first hymn that we are singing this morning. Sabi nga dito, no? Even the cherubim and seraphim fall down before Him, and all the saints adore Him. Now, why is it? Why is it that we could be there on your seats, here at the pulpit, that we say to ourselves, let's get this over with, because we don't have reverence and awe.
So the first thing that we need to do is to recognize how holy this God is. So ladies and gentlemen, Lord God Almighty. Take note of this. Cherubim and seraphim falling down before thee, who word and art and ever worship thee. Holy, holy, though the darkness hide thee, though the eye of sinful men thy glory may not see. Holy thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, love and purity. Last stanza. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. So let us all be seated. If we're going to go back to the text a while ago, the one that we read from Exodus, it says there that the Israelites were afraid. And then they said to Moses, "Do not allow God to speak to us, lest we die." My friends, you know what? We are very blessed right now, 2025. Why? Because we can approach the throne of grace. We can approach God the Father. Because there was an event 2,000 years ago that made us possible to approach this very powerful and holy God. And that event was the death of Jesus Christ. So mga kapatid, nakita nyo yung contrast. Yung mga Israelita, takot na takot sila. But right now, here on our seats, here in the comfort of this building, yes, definitely we are commanded to tremble and fear, but we can approach the throne of grace, as said in Hebrews, in confidence. Why? Because of the work of Jesus Christ on the cross. Sa mga kaibigan namin, sa mga attendees, sa mga nakikinig, please listen to the preaching of the word later and try to understand in what way Jesus Christ is the bridge toward God the Father. That will be preached because every preaching is about Jesus Christ. So let's sing another hymn. The title is, "When I Survey the Wondrous Cross." Take note of the title. Ang ibig sabihin ng survey, examine, when I study. The lyricist
is surveying the wondrous cross. He did not say, I survey the cross. He said, how does he describe the cross? The wondrous cross. Now, we sing this hymn and try to decide, identify why the lyricist said the cross is wondrous. So let's sing When I Survey the Wondrous Cross. So let's sing. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Thither such love and sorrow meet, o'er thorns compose so rich a crown, where the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Pakinggan niyo ang sabi ng lyricist sa stanza number 2. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. As mentioned a while ago, we are a highly distracted creature. We always think about our earthly affairs. But this morning, ladies and gentlemen, mga kaibigan, let's focus on worshiping, rendering worship to this all-glorious, wonderful Creator who said, let there be light, who is able to create everything out of nothing. I hope that we have this sense of awe and reverence. Otherwise, we will just say, let's get this over with. And that's not the proper attitude for worship. So may I invite now the ushers to distribute the baskets, the offering baskets and tithes, offering and tithes baskets. We said a while ago that we are commanded to tremble in fear in the presence of God, and that it is through Christ's work that we are permitted to draw near. So let us therefore, in reverence and in awe, bring our tithes and offerings to our Lord Jesus Christ. As mentioned in Psalms 96, verses 8 to 9, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. So let us pray. O God, we acknowledge that You are worthy of all the praises. You are worthy of our singing, of our adoration. We recognize that everything is Yours. Please accept this offering in tithes, because we are giving this to You.
as our form of worship through the name of our Savior, Jesus Christ. In this we pray, Amen. I invite everybody to please open their Bibles to Matthew chapter 10, verses 24 to 42. Babasahin natin ang Mateo, Kabanata 10, versikulo 24 hanggang 42. I will be reading in Filipino, so please read with me. Matthew 10:24 to 42. Hindi nakahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang Beelzebul ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin ang mga kasambahay nito? Kaya huwag ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang natatago na hindi malalaman. Verse 27, ano mang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Verse 29, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot, kahit ay higit na mahalaga, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Verse 32, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isipin pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Verse 35, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. At ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus ay sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo dito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Verse 41, ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. Last verse, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Tawagin ko si Pastor for the pastoral prayer. Thank you, Prof. Joel. We would like also to recognize the invited friend ni Ate Sony. Welcome po sa TNC, taga Kanumay. So magkalapit barangay po tayo. Yeah.
Nais din po namin ipabatid na yesterday ay nagkaroon po tayo ng Reformation Conference. Ito po ay dinaluhan ng mga 73 na mga individual at naging mabunga po ang konferensyang ito. Ating pong ilapit sa Panginoon na sana ang binhi ng reformasyon ay tunay na lumaganap. Ganon din po, ating ipanalangin ang ating gawain mamayang hapon sa ating monthly Gospel Hour service right after prayer meeting. So we have several guests na nandito na nga. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon na pagpalain ng Panginoon at kumilos ang Panginoon sa kanilang mga puso. Makita nila ang kanilang pangangailangang kaligtasan sa kanilang kaluluwa at ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ganoon din po ang ating mga concern. Mamaya ay ating isama-samang ilalapit sa panalangin. Tayo po ay magdako sa diwa ng pananalangin. Gaya, O Diyos, ng aming mga naunang dalawang himnong inawit na Ikaw ay kamangha-mangha, Ikaw ay matayog, Ikaw ay banal. At bagamat Ikaw ay sadyang soberano at makapangyarihan, hindi mo hinayaan na kami sa aming kaliitan at sa aming mga kasalanan ay manatili, sapagkat isinugo mo ang iyong buktong na anak na si Kristo Jesus sa kanyang dakilang sakripisyo sa Kalbaryo. Ang aming mga sala ay mapapatawad. Udyukan nawa kami, Panginoon, ng banal na Espiritu upang maunawaan ang kadalisayan ng iyong mga salita. Makita namin ang aming karumihan at ang katuwiran ni Kristo at magtulak sa amin sa tunay na ganap na pagsisisi at pananampalataya. Patawad, O Diyos, sa isang linggong pagkukulang. Napakarami naming pagkukulang sa iyo. Namuhay kami na masyado kaming nakasentro sa aming mga sarili, sa aming mga pangangailangan, sa aming mga kagustuhan at mga personal na motibo. Yamang bilang iyong mga nilikha, Ikaw ay nag-utos sa amin na hindi lamang dapat naming gugulin ang aming oras, buhay, talento at kalakasan sa aming earthly vocation, but more so, O Diyos, in worshiping You. Ikaw ay sadyang napakarunong at napakatalino, kaya Ikaw ay nagbukod ng isang araw sa 7 araw na meron kami upang maunawaan namin at ipaalala sa amin ng aming pangangailangan. At Ikaw yun, O Diyos. Kaya nawa, Panginoong Diyos, sa umagang ito, ang aming mga papuri, pagsamba, panalangin, pasasalamat, pagkakaloob, ang lahat ng elemento ng pagsambang ito ay naway maging katanggap-tanggap sa iyo bilang aming pasasalamat sa isang linggong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat din sa pagkakataon na ang gusaling ito, ang mga kapatiran ay nagkaroon ng pagkakataong maglingkod para sa gawain ng reformasyon sa mga dumalo, O Diyos, sa iba't ibang mga kapatiran, sa iba't ibang mga iglesia na napakakinig ng iyong salita. Dalangin po namin ang patuloy na pagyabong at pag-usbong sa kanilang hangarin na magpatuloy sa katotohanan ng iyong salita. Tinataas po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming pananambahan mamayang hapon, ang aming Gospel Hour service, ang aming mga inanyayahan, ang aming mga inimbitahan, na tunay nga nawa ay udyukan mo sila na paglaanan ng oras, panahon, ang gawain ng pangangaral ng iyong mga salita para sa kapakinabangan ng kanilang mga kaluluwa. Ganon din, O Diyos, ay itinataas po namin ang aming kapatid na mangangaral ngayong umaga. Samahan mo siya bilang pagsasara sa aming isang buwang pagbalik tanaw sa reformasyon na nangyari sa sangkatauhan
na sa pamamagitan ng mga mayayamang doktrinang ito ay naibalik ang iglesia sa tama nitong kalagayan. Makinabang ang aming kaluluwa, O Diyos, at pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. So let's sing one more hymn before we listen to the preaching of the Word of God. The third hymn is entitled, Come Thou Fount of Every Blessing. Pinili natin itong kanta na ito because there is a particular line in stanza 3 which says, Bind my wandering heart to you, prone to wander, Lord, I feel it. Hopefully, while the Word is being preached, that we will not be wandering, that we will not wander. So let us focus on the preaching of the Word because it is the food for our soul. The preaching of the Word is the fount of every blessing. So let's sing the third hymn. So let's sing. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount, fix up Let that grace now, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Let's ask for God's grace so that we will not wander while listening to the preaching of the Word. So may I invite everyone to please open your Bibles, your apps to Romans chapter 11, verses 33 to 36. Babasahin ko mula sa Filipino version. Romans 11:33 to 36. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos! Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbibigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Kinagagalak ko po na
Isang malaking pribilehiyo na maidala sa inyo ang salita ng Panginoon sa umagang ito. At nawa tayo po lahat ay mag-benefit. Mag-benefit tayo sa pananampalataya, mag-benefit tayo sa buhay na may kaligtasan. Ganon din sa aming mga bisita. Welcome po sa TNC. At nawa tayo po ay magkaroon ng kaliwanagan mula sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. So 6 days from now, meron tayong festival na alam nating lahat. Itong festival na ito is very horrifying, nakakatakot, even pagan or even demonic, I can say. Of course, alam natin ito yung tawag dito Halloween. Halloween. You can see it sa mga toy stores, yung mga establishment, may mga web, may mga nakakatakot, even yung aking mga anak, tawag doon mga spooky. So natatakot sila, tapos at the same time, pinagtatawanan nila. So ironically, itong festival na ito, ang target market ay mga kabataan, children. Bibigyan ng candies, magkakaroon ng costume party, at even yung sa mga trabaho, meron din ganito, no? Ginagawa rin to sa mga corporate. So, what was supposed to be a religious Roman Catholic tradition na tinatawag na All Saints Day ay naging nightmare. Naging nightmare, naging celebration ng wickedness. Yet, makikita natin, it's a clear presentation sa atin kung ano ang preference, ano ang interest ng mundo. At ito yung mga bagay na yon. The interest of the unbelieving world, we can observe that it's about this kind of wickedness. But probably, marami sa atin ay hindi nakakalam, but I think marami sa atin na may alam, I don't know with our visitors, with our viewer, ay meron ding celebration na nagaganap sa buwang ito. October, itong buwan na ito, kung saan may isang tao, may isang lalaki na nagngangalang Martin Luther ang nag-post ng kanyang 95 thesis sa pinto ng Castle of Wittenberg, Germany. Ito ang pagsisimula ng reformasyon o ito ang pagsisimula ng protestantismo in response sa mga error ng Roman Catholicism. Napakarami ng pagkakamali na ginawa ng Roman Catholic Church kung saan ito ay iba-iba ng tradisyon ang kanilang itinuturo. At merong ding mananampalataya tulad ni Martin Luther na hindi na kinakaya yung ganitong maling pagtuturo. Kaya ito ay kanyang isinulat. Itong reformasyon din na ito, dito natin makikita kung saan nagsimula ang 5 solas. Yung 5 sola, hindi po ito iced tea. But rather, this is a Latin word, sola, alone, sola, 5 solas. The Latin phrases summarizes the core theological principle ng reformasyon. At ano-ano yon? Una, sola scriptura. Scripture alone. Hindi natin sinasabi na ang scripture lamang ang ating titignan, nandiyan ang ating confession of faith, nandiyan ang ating catechism. Pero ang sinasabi dito, ang authority sa lahat is scripture alone. Scripture alone, authority sa ating buhay, sa ating pananampalataya, sa lahat ng ating ginagawa sa mundong ito, lalo na sa iglesia. Sumunod naman ay sola fide, faith alone. Na ang isang tao ay may maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ang susunod naman is sola gratia, grace alone. Ang kaligtasan ay nanggaling lamang sa biyaya ng Panginoon. Grace, na ang good works ng tao ay walang pwesto sa kaligtasan, but rather all by the grace of God. At ang pang-apat naman ay solus Christus, na ang tao ay maliligtas pala sa pamamagitan ni Kristo lamang. Ito yung kanyang tinuturo sa New Testament, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero may maririnig tayo sa ating mga paligid, hindi sila naniniwala kay Kristo. Sasabihin nila, kay Jehovah lamang, kay Yahweh lamang, God the Father lamang. Hindi namin kinikilala si Kristo bilang Diyos. Pero ang sigaw ng protestantismo, ng reformasyon, si Kristo alone, ang daan sa kaligtasan. At ang panghuli, ito ang title natin sa umagang ito, Soli Deo Gloria.
Soli Deo Gloria o kaya sa English naman ay to God's glory alone. Na ang lahat ng ito ay dapat bumalik, hindi kay Martin Luther. Hindi sinasamba si Martin Luther. Hindi sinasamba ang reformasyon. Pero ito ay lahat babalik sa Panginoon lamang. Ang kaligtasan ay sa Kanya lamang at siya rin na magtatapos nito. At ang lahat ng pagtutuwid na ito sa iglesia ay dahil sa Panginoong Jesus lamang. Kaya as we seek to conclude the Reformation Month, this Lord's Day, we will now turn our focus away from looking ourselves in the mirror. Alisin natin yung ating mata sa pagtingin sa ating sarili na ako. Laging ako ang may dahilan para ako ay maligtas. Alisin natin ang ating pagtingin sa salamin, but rather, sagutin natin yung mga katanungan. Who deserves all the glory? Sino ba ang may deserve ng glory o kaluwalhatian? Is it man or God alone? Who should be exalted? Sino ba dapat maitaas? Sino ba dapat ma-glorify? Is it the creature, yung nilalang, o yung creator, yung naglalang? Ito yung mga nais nating matuldukan at maintindihan sa umagang ito. Kaya aking muling babasahin, salamat sa pagbasa, Brother Joel, pero aking babasahin muli ang Romans chapter 11, if yun yung mamarapatin sa English version. Sabi dito, Romans chapter 11, verse 33 to 36. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and how scrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him, through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Tayo muna po ay manalangin. O Diyos aming Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito, sa espesyal na araw na ito, na kami ay makakarinig ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ikaw mismo ang mangusap sa amin. Kasampakapin mo ang iyong lingkod, Panginoon. At ikaw, Lord, ang kumausap sa aming mga diwa, sa aming mga puso, na indeed, ang iyong mga salita ay tunay na buhay at may kapangyarihan sa amin. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng inyong anak ni si Jesus. Amen. Itong ating binasa sa New Testament, isa sa mga letter ni Apostol Pablo sa Rome, sa iglesia, sa mga mananampalataya, sa Roma, na faithfully ginawa ni Pablo dito, faithfully niyang present yung wonders at mystery ng gospel. At the same time, alam din natin na merong division. Merong mga Hudyo at merong mga Hentil. Kayo, tayong lahat ay mga Hentil. We are Gentiles. Pero dito, ang ina-address din ni Pablo, may mga Hudyo. Si Pablo mismo isa Jew. At so, ang nais iparating ni Pablo dito, na kahit ikaw ay Jew o kahit ikaw ay Gentile, ang lahat ay nagkasala. In need of a Savior. Kailangan ng tagapagligtas. Ang letter ni Pablo na ito ay nagbibigay ng humbleness sa mga Hentil. Bakit? Sasabihin ng mga Hentil, aba, niligtas kami ng Diyos. There must be something special sa amin. Hindi. But rather, itong letter na to, it seeks to humble the arrogance of the Gentiles. Ganon din, itong letter na ito, ang nais mai-address na to sa mga Hudyo, ay yung kanilang patuloy na unbelief. Yung patuloy nilang hindi paniniwala. And in the end, we see that salvation is by grace. Ang sovereignty pala ng Diyos sa pagpili at sa pag-elect ng kanyang sariling tao ay galing sa kanyang mercy. Galing sa kanyang awa
na itong mga hentil, itong mga Hudyo, there is no special sa kanila individuality na sila ay dapat iligtas ng Diyos. But rather, bilang Creator, in-extend lamang niya yung kanyang kamay para magligtas. Kaya itong ating binasa, this is the conclusion. Hindi ito pagtatapos ng buong letter, but rather, the simula ng kanyang conclusion, ng kanyang letter. And he ended it with a wonderful hymn, short hymn, a doxology, I must say. At ang nakita natin doon kung saan ang Diyos lamang ang naitataas. Ang sovereignty ng Diyos lamang ang naitataas. Itong final doxology na ito, isa sa mga napakagandang doxology na makikita natin sa Scripture. Itong doxology nito ay sasagutin yung mga perplexing questions, yung mga question na mahirap maintindihan, nakakagulo sa ating isipan. Itong mga katanungan na ito ay hindi lang valid sa atin, valid din sa panahon nung kausap ni Pablo. Sila rin ay may kaguluhan sa isip. Ano yung mga question na ito? Why do God need to harden the heart of the Jews, His people, in order to save the Gentiles? Bakit kailangan patigasin ng puso ng Diyos, ang puso ng mga Hudyo, para maipasok ang mga hentil? Bakit? What's the purpose? Akala ko ba Hudyo lang ang maliligtas? The covenant people of God, the special nation. And yet, ginawa ng Panginoon, He allowed in His sovereignty for the Jews to be humbled so that Gentiles can enter. Tayo yun. Gentiles can enter. Next question. What is the significance? Bakit yung pagkakasunod na ito ay kailangan pumasok yung mga hentil? Bakit kailangan magkaroon ng paghihinto sa mga Hudyo? Hindi na lang bumaba ang Diyos agad. At matapos na doon, nabigyan pa ng chance yung mga hentil. Alam niyo ba anong tingin ng mga Hudyo sa mga hentil? Hindi ganoon kalilinis. I must say. Di ba? Hindi ganoon kalilinis. Bakit? Siyempre, alam nila na sila lang ang chosen people of God. Pero nangyari, nagkaroon ng pagbiyak. Nabiyak yung kanilang pride. Nabiyak yung kanilang pagmamataas ng sarili. But rather, pumasok ang mga hentil. Next question. Marami nagtatanong nito. Why do God need to choose those whom He will save? Hindi ba pwedeng iligtas na lang niya ang lahat? Malamang maririnig niyo to sa mga kaibigan niyo o sa mga pilosopo. Di ba ang Diyos mo mabuti? Bakit hindi na lang niya iligtas ang lahat? Bakit kailangan meron pang gospel? So we aim to answer that in this text. And lastly, why God did not permit man to have his free will to save himself by choosing God in His own will? Bakit hindi inalaw ng Diyos ng isang tao na katulad mo na ako ay may kakayanan iligtas yung ating sarili? In our good conscience, hindi ko kailangan ng preaching, hindi ko kailangan ng evangelism, hindi ko kailangan ng gospel, maliligtas ako. Bakit hindi inalaw ng Diyos yung ganoong pagkakataon? And of course, the simple answer in that is we can see in the text. For His own glory alone. So that the glory will be ascribed to the Lord alone. Nasa lahat ng ito, inalaw ng Panginoon in His sovereign will, sa Kanyang karunungan, para siya rin ay maitaas. Ang Kanyang pangalan ay maitaas. Ipinapakita dito yung mercy ng Diyos. Yung mercy ng Diyos sa pag-aabot sa atin. Ni dapat inalaw niya na malunod tayong lahat sa panahon ni Noah. But in His good wisdom, piniserve niya ang buhay ng pamilyang iyon. At nagpatuloy ang humanity and mankind at nandito tayo ngayon. In His mercy, dapat kinuha na niya tayo sa ating pagtulog.
Kasi yung kasalanan natin, pagpatong-patong lahat ng sins natin. Oras-oras, minu-minuto, kada hawak natin yung phone natin, nagkakasala tayo. Kada magmamaneho tayo, nagkakasala tayo. Kada paglabas natin ng ating tahanan, nagkakasala tayo. And yet, the Lord is merciful. Nandito pa tayo. Nandito pa ang ating mga bisita. Nandito pa ang mga nakakaparinig sa ating online platform. And next, the sovereignty of God. Sa decision niya, siya ay Diyos. He is above His created beings. God is not the reason why the free will of man is corrupted. Di ba, inalaw niya si Adan? Adan, meron kang federal headship. Ikaw na pinakamalinis sa lahat, may kakayanan ka to choose. Mag-ingat ka. Sabi nga ng Diyos, huwag mong kakainin, huwag mong gagawin ito. Kung hindi, ikaw ay siguradong mamamatay. Anong ginawa ni Adan? Siya ay nagkasala. So therefore, lahat tayo ay nagkasala. So the Lord still showed His mercy, His grace, sola gratia. The God revealed His own divine revelation, sola scriptura. God allowed man to respond to God's mercy through faith, sola fide. God, knowing man's helpless state ng isang tao, ay walang kakayanan iligtas ang kanyang sarili. Pinadala niya ang kanyang anak na si Kristo, sola Christus. And finally, therefore, it is just right. The conclusion of 5 solas, glory to God alone. Huwag na kayong kumuha ng katiting na tinapay sa glory na dapat ay nasa Panginoon lamang. Hindi natin kailangan itaas ang ating sarili. Ipantay kay Kristo, ipantay sa Diyos. Bakit? Sino ka ba? You are just a created being na minahal ng Panginoon, na kinaawaan niya, kaya ikaw ay kanyang niligtas. So the grace of God in saving mankind, both Jews and the Gentiles, are part of His perfect will. At hindi natin ito maki-question. Kaya anong mensahe sa atin sa umagang ito? Ang mensahe sa atin is the glory of God through Christ deserves worship and thanksgiving. The glory of God through Christ, yes, ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pakinggan niyo mabuti yon. Kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo deserves worship and thanksgiving. Bakit ko sinabi yon? Because anyone can say, to God be the glory. All glory to God. Any religion can claim that. Anyone can say that. But that doesn't mean you are worshiping the same God. It doesn't universally the same. Some religions claim that ito dapat ay kay Yahweh lang. May kakatok sa inyong mga tahanan. Sasabihin nila, kilala mo ba ang Diyos? Sasagot ka, si Kristo. Sasabihin nila, mali. Si Jehovah lamang. Narinig nyo ba yon? Some claim na si Kristo, ay, yes, si Kristo, totoo yan. He's a historical figure, teacher, prophet. But no, He's not a God. Everyone can say, all glory to God. Pero kailangan maging maingat tayo mga kapatid, mga bisita. Kung sinabi ni Kristo na ako ang daan, ako sino man mananampalataya sa akin ay maliligtas, makinig tayo. Yun lamang ang tanging daan sa kaligtasan. Ang acceptable way of glorifying God is through Christ alone. Yun lamang ang acceptable na paraan para tayo ay maligtas. Kaya kanina ang ganda na sinabi ng ating worship leader, what is the chief end of man? What is the chief end of man? Tinuturo ko sa aking mga anak. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So sa umagang ito, meron tayong 2 katotohanan na nais makuha sa pagtuturong ito. Una, the greatness of God in His glory. And pangalawa, the submission of man in worship. Una, the greatness of God in His own glory. And pangalawa, the submission of man in
worship. Sa ating binasa sa verse 33, makikita natin that si Paul, kinonclude niya na yung kanyang letter, patapos na yung kanyang letter to Rome. Of course, meron pa yung mga pahabol na chapters, pero lahat yun, puro pahabol na lang. Kinonclude na niya yung kanyang teaching, yung kanyang mga doctrines. Kinonclude na niya na ang isip ng Panginoon ay hindi natin lubos mahahawakan. God's wisdom is incomprehensible and perplexing. Bakit niya inaalaw yung mga bagay na inaalaw niya? Hindi natin maintindihan. Bakit ba kailangan mayroong pang buksan na daan sa mga hentil? Pero of course, ngayon na-appreciate natin, na naligtas tayo, nasama tayo. Pero sa panahon na ito yung mga tanong ng mga Hudyo, bakit ba inaalaw pa? Hindi na lang bumalik ang Diyos. Bakit may second chance itong mga Hudyo na ito? So nakita natin dito ni Pablo ang ganda ng kanyang pag-open, ng kanyang doxology. Oh, the depth, ang lalim. Yung depth na ito, it shows us yung lalim ng karagatan. Sino na ba ang nakapagsukat ng dagat? Wala. Sino nang nakasukat ng gaano kalalim ang buong dagat sa buong mundo? Wala. So, oh, the depths of the riches, yung kanyang, yung kayamanan ng Diyos, yung kanyang wisdom, yung kanyang knowledge. How unsearchable yung kanyang judgment. Hindi natin ito ma-scrutinable. Hindi natin maarok. Yun yung nais sabihin dito. Mula sa Isaiah 40 verse 13, let us turn our Bibles to Isaiah chapter 40 verse 13. And sabi diyan, who has measured the Spirit of the Lord? Or what man shows him his counsel? Meron na bang tao na nag-advise sa Diyos? God, mas maganda ata to. Wala. Of course, the question is rhetorical. Wala. So, ang ganda ng pagkagamit dito ni Pablo kung saan ini-emphasize yung wisdom ng Diyos against sa advice at sa opinion ng tao. Makikita natin dito that yung karunungan ng Panginoon, man cannot fully comprehend it. Isang beses ako'y nagtuturo sa Bible study sa mga grupo ng kalalakihan at ito'y napag-usapan namin about sa glory ng Panginoon or about sa how do we approach God? Yan. How do we approach God? At isa sa mga lumabas na question ay, paano ba natin dapat pakitunguhan ng Diyos? Dapat ba may kababawan na, bro, dapat ba may kababawan na ang Diyos, God, we treat Him like parang, He's my best friend, just best friend? Ganun ba kababaw? O dapat mayroong respeto? Dapat mayroong pagkakaintindi ng layo? May pagkakaintindi ng holiness, ng reverence? At ang ganda ng naging discussion namin na indeed, yes, bilang mga tao, bilang created being, hindi pala tayo dapat maging arrogante sa pakikitungo sa Diyos. Dapat pala tayo ay maingat. Walang makapagbibigay ng advice sa Diyos. Walang makakapagbigay ng mas marunong siya sa Diyos. Ang Diyos lamang ang mas mataas sa lahat. Di ba napakagandang example sa buhay ni Job? Kilala niyo si Job. Job is a righteous man. A righteous man, sumusunod sa Panginoon. Ang kanyang pamilya ay ganun din, tinutaguyod niya sa Panginoon. Then what happened? Nawala yung kanyang negosyo. Mayaman si Job. Marami siyang ari-arian. Pero kung paano sumabog ang bulkan, kung paano magkaroon ng earthquake, lindol, in a snap of a finger, in just 30 seconds, lahat ng pinundar mong kayamanan, wala na. Hindi ba ito totoo sa ating panahon ngayon? Meron tayong nababalitaan na nagtrabaho ng napakahabang panahon as a seaman,
Nag-ipon 15 years. Lahat bahay, lupa, sasakyan. Then isang lindol, 6.9 or 7.2. Nawala na ito lahat. Ganito yung sa panahon ni Job. Anong sumunod? Wala pang ilang oras. Wala pang ilang araw. Yung pamilya naman ni Job, yung mga anak niya ay namatay. Anong sumunod? Siya ay nagkasakit. Incurable disease. Sa panahon natin ngayon, maaaring sabihin natin, cancer, ketong, o ano man yung naranasan ni Job, yung boils. Lahat yun naranasan niya. And yet, ano ang katuruan na ating natutunan? We cannot question the wisdom of God. Kahit perplexing, sabihin, kahit mahirap maintindihan. Ang Diyos, bakit niya inaalaw itong mga bagay na ito? Maaaring sa atin, hindi natin maintindihan. Pero in the end, we will see the answer of Job. Sabi sa Job chapter 41, verse 11. Let's go to Job chapter 41, verse 11. After ni Job marinig yung mga counsel ng mga kaibigan niya, after niya marinig at after niya magsalita, Diyos naman na nagsalita sa kanya. Sabi dito, verse 11, chapter 41, verse 11, who has first given to me that I should repay him? Whatever is under the whole heaven is mine. Anong sabi ng Diyos? Sino ba ang nagbayad sa akin? Sabi ng Diyos kay Job. Kinakausap kita, Job. Nahihirapan ka, yes. Pero sino ba ang nagbayad sa akin so that dapat ako magsukli? Wala. At biglang sinabi ng Diyos dito, whatever is under the whole heaven is mine. Lahat na nasa ilalim ng dito ay sa Panginoon ang may pag-aari. Whether Jews or Gentiles, no one can demand salvation from God, for it must depend solely on His sovereign will. Hindi tayo pwede magmataas sa Diyos. Na lahat ng demands natin, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, answered my prayer. Lahat ito, Lord, sagutin mo. As if the Lord ay para nating utos-utusan. Genie, kumbaga. No. God in His own counsel, He is higher than us, He is glorious than us, He is more majestic than us. How dare a creature command his creator? We cannot do that. We cannot do that. So the point is, the unfathomable wisdom of God in bestowing salvation through Christ to the multitude of adopted sons of God, both to the Jews and Gentiles, is worthy of glory, wonder, and praise. Yung hindi natin maarok na karunungan ng Panginoon para iligtas ang maraming tao. Multitude. Guys, ang Diyos natin ay mabuti. Multitude ang maliligtas, both Jews and Gentiles. Lahat tayo ay adopted son of God. He is worthy of our worship because He is a glorious God. Ano yung makikita natin dito para mas maintindihan natin na ang pag-grant pala ng salvation ng Panginoon is out of His unmerited mercy. Unmerited mercy. Ibig sabihin, hindi natin yung mercy ng Diyos, nakaawaan tayo, hindi natin yun deserve. Thank you for that. Hindi natin yun deserve. Ang Diyos natin ay hindi natin mabibili ng pera. Pag ikaw ay nagkasala, mangungumpisal ka, magbibigay ka ng pera, abuloy sa church, para in a way, yung kasalanan mo ay mabawas, hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos natin ay hindi tayo katulad ng mga ibang relihiyon na sumasamba kay Buddha, na ang usapan nila ay merit. Merit.
Nagpaparami ng merit. Pag sobrang dami na ng merit, pwede na ako mag-ubos at gumawa ng kasalanan. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang ating paligid. Ang Diyos natin ay napakataas. And what is the definition of grace, brethren, our visitor? What is the definition of grace? Grace is an unmerited favor. God's unmerited favor, love, and kindness towards man. Free gift that cannot be earned or deserved. Bakit mo pa pala tatawagin na grace ng Diyos kung tingin mo kaya ka naligtas ay dahil sa sarili mong panalangin? Kaya ka nakaligtas ay dahil sa sarili mong kabutihan. That is not grace. Kasama ka na sa equation eh. Right? That is not grace. So ang nais ituro ng Panginoon, ibalik sa atin, Diyos lang ang dapat maitaas. Soli Deo Gloria. For Him, all glory to Him. Hindi tayo kasama sa equation in a way of saving ourselves. Ang ganda ng ginamit na illustration dito sa mga mahilig sa science, sa mahilig magplantito, plantita, agriculture. Ang ginamit, if you will read the whole chapter of 11, is grafting. Alam niyo yung grafting. Hindi ito drafting sa mga engineer. Grafting, sabihin, yung isang plant, ikakat mo yung isang plant na, ikakat mo yon, then ididikit mo doon. Tapos tatalian mo yon, pag nag-heal yon, yung dalawang plant, nasa isang root na lang. Grafting. Ganoon ang definisyon na ginamit ng Diyos o ni Pablo dito sa nangyari sa ating mga hentil sa mga Hudyo. We are grafted in the olive tree. Ito ang nation ng Panginoon ng mga Hudyo, pero tayo ay grinaf, pinasok para maligtas, para marami ang maligtas. Hindi nyo ba na-appreciate yun, mga kapatid? Hindi ba kayo kinikilabutan ngayon na dapat ang bansang Pilipinas o tayong mga hentil ay hindi tayo maliligtas, but because of the mercy and grace of God, inabot tayo. Inabot tayo. Then maglalakas pa tayo ng loob. Magrebelde sa Kanya. Maglalakas pa tayo sumagot na, no, I don't need you. I am independent of my own career. Magaling ako, nakapag-aral ako, magandang trabaho ko, meron akong kondo, meron akong sakyan, mayaman ako, I don't need God. Ganun ba? Ganun ba?
ng kawalan ng hope dahil minsan hindi nila narinig sa
Lahat yon naranasan ng... Ano pang irereklamo natin, mga kapatid? Ano pang irereklamo natin? Nasasabihin natin, Lord, hindi mo naintindihan yung pinagdadaanan ko. We cannot. Wala na tayong mairereklamo, for Christ, He is the manifestation of God. Ng kanyang binasa dito, ng kanyang doxology, for from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Ano ang conclusion dito ni Pablo? Simple lang, mga kapatid. Worship. Christ is the beginning. Paano nangyari yon? In Colossians, through Him, lahat ay nilikha. Through Christ, lahat ay nilikha. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 1, let us make man in our own image. The Trinitarian God, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit exists before time began, before this world began. So lahat ng ito, Christ is the beginning, Christ is the center, and Christ is the end of all things. Kaya dito sinabi, for from Him, sa Kanya nagsimula, and through Him, sa Kanya rin, siya yung sentro, and to Him, sa Kanya din magtatapos. We are holding on sa muling pagbabalik ni Kristo, brethren. Kung paano sila Pablo ay nag-hope sa return of Christ, ginato rin ang nangyari dito. We are holding on to that. At si Kristo lamang ang lahat ng ito. Ang point dito is that Jesus Christ deserves all glory and worship from man. For He is the center of all things. Yung fullness ng redemption ng Panginoon, kay Kristo lang pala. Kay Kristo lang pala dapat nakatingin. Alam nyo sa history, during 1600s, 16th century, merong controversy na patungkol sa salvation. Ang tanong, yung biyaya daw ba o yung grace, is it irresistible or kayang i-reject ng tao? Question, ang grace ng kaligtasan ng Diyos, kaya daw bang i-resist ng tao or irresistible? Ibig sabihin, may kapangyarihan na hindi tayo makakapalag. Ang nag-push nito ay si Pelagius. Itong katuruan na ito, Pelagianism, semi-Pelagianism, ang tinuturo na ito na ang tao ay hindi daw talaga fully sinful. Meron daw kabutihan sa kanyang sarili, na kaya niyang iligtas yung kanyang sarili. Ngayon, anong ginawa ng church? Pinag-aralan yung kanyang pag-aaral, yung kanyang pinupush, na sinasabi niya na, hindi, ang tao kaya niya iligtas ng sarili. Anong ginawa ng church? The church concluded and declared him heretic. Mali. Mali ang katuruan. At nanaig ang katuruan ni Augustine. Ni Augustine. Anong katuruan na ito? Na ang tao is incapable to save himself. He needs God. Therefore, glory to God alone. Kaya ang challenge sa atin, mga kapatid, let us submit to the knowledge of God, for it will lead to a life of salvation. Ang ganda ng sinabi ni J.I. Packer sa kanyang libro na Concise Theology. Sabi dito, makinig tayo lahat, God would not share with idols the praise for restoring His people. For idols, being unreal, contributed nothing to this work of grace. And God will not share the praise for salvation with its human subjects today. For we too contribute nothing more to it than our need of it. First to last, and at every stage in the process, salvation comes from the Lord, and our praise must show our awareness of that. Sabi nga ni Paul Washer, kilalang kilala natin si Paul Washer, meron akong na-contribute sa kaligtasan na meron ako ngayon. At ano yon? Kasalanan ko. Lahat tayo ganun, mga kapatid. Ikaw, ako, meron tayong contribution. Makasalanan ka. Makasalanan ako. So with that, tayo ay lumapit sa Panginoon Diyos.
Our primary purpose or goal or the chief end of man is to glorify God and worship Him for what He has done to us. Alam niyo mga kapatid, I will end with this as I conclude. The Lord is merciful and full of compassion. Ang Diyos ay mabuti. Yung salvation na dapat ang mga Hudyo lang ang meron, hindi natin ma-imagine, hindi natin maarok, binuksan ng Panginoon para sa atin. And now we can claim, yes, Lord, I want to be saved. I repent, Lord. I ask for forgiveness. I submit to you. Then, Lord, save me. Ang buti ng Panginoon. God, who is a good God, He desires to save many repentant sinners. Again, God should have killed us in our sleep. But yet, in His mercy, we are here, hearing the gospel, hearing the word, persevering in the faith, and may we come to God in humility and repentance. Let us seek His forgiveness and salvation. Let us pray. O Diyos, aming Ama, maraming salamat, Lord, sa katuruan na ito. Indeed, Panginoon, bilang tao, bilang makasalanan, we are corrupted in our core, that we cannot save ourselves. We need you. We need you, Lord. And Lord, we cannot take any credit for that. All glory belongs to you. Ikaw ang naglalang. Ikaw ang nagligtas, pinadala mo si Kristo. Ikaw din, Panginoon, ay dapat mabigyan ng kaluwalhatian. Ikaw ang maitaas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. May God be praised. Bago natin kantahin ang ating huling hymno, babasahin kong muli ang scripture text ng ating tagapagturo. So I'll be reading Romans 11:33 to 34 to 35. And then when we reach 36, please let us all read it out loud. So basahin ko ang Romans 11:33 to 35. But when we reach 36, please read it with me. So your Bibles, I suppose, are ESV. So I'll be reading in English. Oh, the depth of the riches and wisdom of knowledge of God! How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid. Verse 36, 1, 2, 3, start. For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. So let us all stand and sing the Reformation hymn. So this hymn summarizes the entire event that we are celebrating, the Reformation. So while singing this hymn, please examine the lyrics. Okay, so let's sing a cappella. 1, 2, 3, start. We will trust God's word alone, where His perfect will is known. Our traditions cheap like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, clothing merit not our own.
sacrifice. Glory be to God alone. Through the church, He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. We are saved by grace alone, undeserved yet freely shown. No accomplishment on earth can achieve the second birth. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar, still He reigns forevermore. Let's sing. Glory be to God alone. Through the church, He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Amen. Glory be to God alone. Through the church, He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. So let us sing the doxology. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, Amen. Nagpapasalamat kami dakilang Diyos na sa buwan ng Oktubre ay binalikan namin ang isang makasaysayang kaganapan sa usapin ng pananampalataya at ang mga doktrinang ito ay tunay nang dapat naming panghawakan, dapat naming itanghal, dapat naming ipamuhay sapagkat ang aming pamumuhay ay nakabatay sa mga katotohanan na aming niyayakap at pinaniniwalaan. Tunay nga, Panginoong Diyos, na kung wala ang mga doktrinang ito, ay wala ring saysay ang aming mga pagtitipon. Wala ring saysay, O Diyos, ang pag-iiglesia. At nawa ang lahat ng aming mga gawain, maging sa aming pagsamba, sa aming pagmimisyon, sa aming fellowship, sa aming pag-iibanghelismo, at maging sa aming individual na pamumuhay sa araw-araw, gaya ng aming narinig, ito ay magtulak at mauwi ang lahat sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan, at sa iyong katagumpayan lamang, ngayon at sa muli naming pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa